Bansa ng Israel, mga sangkay, binulabog ng isang biglaang pagsalakay at na-witness mismo ito ng isang reporter na Pilipino. Ito po yung ating alamin ngayon. Hello, what's up mga sangkay? Kamusta po kayong lahat? Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito nga po yung balita, no? Na-witness mismo ng isang Pilipinong kasamahan po ng media sa Pilipinas o reporter from TV5, mga sangkay. Itong pagpapaulan umano ng rocket papunta po sa Tel Aviv, doon po sa Israel. Naranasan mismo ng ilang mga kababayan po natin. Ito, panoorin po natin ang balita. Binulabog ng rocket attacks ang Israel sa araw ng Sabat o pagdarasal. Nakasama ng News 5 ang mga sibilyang nagtago sa bomb shelter. At live mula sa Tel Aviv, Israel, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Exclusive. Rainiel, kamusta na kayo at ano na ba ang sitwasyon dyan? Nikki, maayos naman yung lagay namin dito at maging yung sitwasyon sa buong umaga dito sa syudad ng Tel Aviv. Kahapon nga lang ay bahagyang nagkagulo doon sa tinutuluyan naming hotel dahil nga nagkaroon ng panic yung ilang mga kasama nating guests doon pababa sa hagdan para nga makapunta doon sa tinatawag nilang mamad o bomb shelter. So, para po sa kaalaman ng lahat, mga sangkay, ang Israel po talaga ay laging may mga pag-atake, no? Na isinasagawa ang mga kalaban papunta po sa mga malalaking lugar ng Israel, kagaya po ng Tel Aviv. Kaya nga lang, ang good news lamang po para sa Israel at para po sa mga kababayan po natin na mayroon pong mga kamag-anak na naroon po sa Israel, ang magandang balita dahil mayroon po silang mga nag-i-intercept, no, sa mga rocket na pinapalipad dyan sa Israel. Ibig sabihin, andyan po yung Iron Dome, ano pa ba, yung David Sling, kung tawagin mga sangkay. Ito po yung mga humuhuli ng mga rocket na papunta sa Israel. Tanging Israel lamang po ang mayroon yan. Okay? Kung ang Amerika, I think, meron din po silang Iron Dome, mga sangkay, kung hindi po ako nagkakamali. Pero, galing din po dyan sa Israel. At ayon nga po sa report, nung nagsimula ang digmaan, pinahiram po itong Iron Dome na nasa US papunta sa Israel. Pero original, mga sangkay, dyan po galing yan sa Israel. Kumbaga, alam naman po natin na mag-best friend po ang dalawang bansang ito, ang Israel at saka United States of America. So, normal po sa kanila yung may mga lumilipad na mga rocket. Pero bibihira lamang po talaga mangyari na nakakapasok yung rocket sa mismong loob ng Israel. Dahil doon pa lamang po sa himpapawid, nahaharang na po, napapaputok na po ng mga kung anumang mga pangdepensa. High-tech po ang Israel Hindi po talaga sila mababasta-basta. Ganun po, magaling po yung mga nag-iimbento sa kanila pagdating po sa mga pandigma, mga weapons nila. Pasado alas 6 ng gabi nitong Biyernes, nabulabog na naman ng sirena ang buong Tel Aviv. Sa tinutuluyang hotel ng News 5, halos lumundag na pababa ang ilang guests dahil sa takot. 45 segundo simula nang magsirena, dapat nakatago na sa mamad o bomb shelter upang maging ligtas. Galing, no? Kasi sanay po sila na may mga pag-atake. Meron po silang mga area doon na safe, na just in case meron pong mga pag-atake, gaya po ng mga rocket na yan, mga sangkay, nababagsak kung hindi po mapipigilan ng Iron Dome ng Israel, meron po silang shelter. May mapagtataguan po sila. Hindi ko alam kung uniform po na design po yan, pero sanay na po kasi ang Israel na may mga ganong klaseng pag-atake. Pero maganda sa kanila talaga no? Meron pong Iron Dome na nagpoprotekta sa kanila at may David Sling. Dating sa mamad, wala nang tigil sa pag-iyak ang batang ito dahil sa nerbiyos. So ngayon na 10 minutes na kaming nandito sa may
shelter, sa bomb shelter. At Yan po yung reporter mismo, mga sangkay, na na-experience niya. ayun nga, Guys, normal na nangyayari sa Israel yung may mga ganitong klaseng pag-atake at nagkakaroon minsan ng panic. Kaya nga lang, ngayon kasi meron po tayong reporter doon ang kinagandahan, no? Meron po tayong reporter na naroon from TV5 or News 5 na nakakapag-report po talaga ng mga totoong nagaganap doon sa Israel. Hindi po basta-basta rin yung ginagawa nitong media, no? Hindi lamang po media ng Pilipinas, media po ng iba pang mga bansa, international, na naroon ngayon sa Israel. Buwis buhay po. Minsan nga, andun po mismo sila sa mga pinagdidigmaan mismo ng ng Israel laban po sa Hamas. nasaktuhan pa na Shabbat ngayon. Ibig sabihin, prayer day ng mga Israeli. So sa loob ng isang araw ay 2 beses nga nakaranas ng pagsabog dito sa Tel Grabe. Aviv. Ibig sabihin, nakapasok yung rocket na yon. Bibihira po yan, guys. Yung may makakapasok po na rocket galing po sa mga kalaban. Bibihira mangyari yon. Nung nakaraan, mga sangkay, noong October 7, yung biglaang pag-atake, kaya po napasok ang Israel kasi nagpalipad ba naman ng mga 5,000 to 7,000 na rockets. So, hindi na po kinaya ng Iron Dome at saka di po talaga ready, mga sangkay. So, ayun, nakapasok po yung kanilang bansa. Sa kuha ng Filipino community sa Tel Aviv, Ayan, mistulang fireworks sa kalangitan nang sabay-sabay pumutok ang rocket mula sa Gaza Strip. Grabe. Oh my goodness. Na-intercept o napasabog naman ng Iron Dome ng Israel ang lahat ng rocket sa ere. Ayun, 'di ba? Yan ang kinagandahan talaga sa Israel. Meron po silang ganyang gagamitan. Tayo, pag pinaliparan tayo ng rocket galing po sa China, walang sasalo. Buti sana kung magbo-volunteer itong mga aswang, mga tikbalang, sila po yung sasalo, lalo na yung mga manananggal, aswang. Pag magpalipad sana na itong China may sasalong mga aswang, di ba? Sa mga ipapalipad, kaso wala namang ganun. So, eto mga sangkay, ang Israel, inaatake man sila, pero hindi nakakalusot yung mga pag-atake. Nikki, ngayong araw nga yung pagtatapos ng 2-day Shabbat Day, ngayong linggo ng mga Israeli. Ang Shabbat Day, Nikki, ito yung kanilang prayer day o kanilang gathering kasama ang kanilang pamilya. Ibig sabihin, ito rin yung kadalasang day off ng mga kababayan natin dito sa Israel. Kaya naman paalala ng Embahada ng Pilipinas dito sa Tel Aviv kung hanggat maaari. Ang Sabbath day ay, syempre, alam po yan ng marami sa mga born-again Christians. Ay magsama-sama na lang o mag-gathering itong ating mga kababayan sa isang luskob na lugar o doon sa mga flat or accommodation nila kung saan ligtas dahil mayroon ngang mamad o bomb shelter. Nikki. Maraming salamat. Okay, so ayan po ang nangyari. Bigla ang pag-atake. May mga nakalusot po, mga sangkay ng mga ilang rocket. Pero ang maganda nun, wala naman po talagang nasaktan sa mga Israeli, ganun din po sa mga Pilipino. At para po sa inyong kaalaman, mga sangkay, marami po sa mga Pilipino dyan na naging sundalo ngayon ng Israel. At willing po talaga sila, mga sangkay, kasi ganun kababait itong mga Israeli, ng mga Hudyo, no, sa mga kababayan po natin. That's why nag-volunteer po sila na laban po sa Hamas. At magiging bayani din po sila ng Israel, no? Maraming beses na po talaga tinulungan ng Israel ng Pilipinas. Mula pa po nung panahon ni Manuel Quezon and until now, talagang ang Israel at mga Pilipino, mga Hudyo at mga Pilipino ay sanggang dikit. Biruin mo naman hanggang ngayon, mga sangkay. 400 plus na mga Pilipinong sundalo ang kasama ng Israeli Defense Force ang nakikipagdigma. Hindi sila mga sundalo dito sa Pilipinas, ha? Doon lang mismo sa Israel. Ang bihira. So ano po ang inyong komento, mga sangkay? Just comment down below. And now, guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Ito, hanapin niyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.